This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin, thoughts and feelings niya sa'yo. So we have 3 groups. Group number 1, 9 of Swords. Group number 2, 5 of Cups. Group number 3, 4 of Pentacles. So lagay ko sa comment yung timestamp. Click mo yun. Diretso ka sa reading natin. This is a general tarot card reading, so take what resonates with you and leave the rest. Tingnan natin dito yung naiisip and feelings ng person na pinunta mo sa reading na to. And thank you sa nanood na last video upload ko. Maraming salamat po sa palaging panonood ng mga videos na na-upload ko dito sa channel ko. And gusto mo ng personal card reading galing sa akin, isa mo lang ako ng email sa lalinsataro@gmail.com or pwede mo din ako message sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Thank you sa members ng Lalisa Superstars and thank you din sa mga nagko-comment sa mga videos ko. Start na tayo. Thank you everyone for being here. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome back, group number 1. Welcome to reading group 1. So back tayo sa topic. Anong thoughts and feelings ni person? So this is a general tarot card reading. Take what resonates with you and leave the rest. So yung unang card dito, Strength card. So ano nangyari kay person ngayon? Strength card siya na connect sa desire. Gusto niya talaga mag-reach out sa'yo. Yes. Kasi mapapansin mo naman sa reading yung kamay niya reaching out. Mapapansin mo din dito, may kamay din dito. Diba? Gusto naman niya talaga mag-reach out. Yes. Sa akin nagpapakatatagang person and kinokontrol niya yung sarili niya. Hindi naman siya walang feelings. Kinokontrol niya yung sarili niya. Nandun yung mataas na kagustuhan niya makita ka, makausap ka, makasama ka, pero nag-hold back siya. Pinipigilan niya yung sarili niya dahil sa pride. Dahil nahiya siya. Ayun yung feeling na, paano kung mapahiya ako? So, tatakot ang person na mapahiya. Panisip ka niya, ano naisip niya sa'yo? The World card nandito. So, meaning, mahalaga ka sa kanya. Laki ng panghihinayang ng person. Pakiramdam ng person, nasayang yung pagkakataon, opportunity niya. And possible may nagbago na sa nangyayari sa inyo. Pag lumalabas ang The World card, sign ito na may bagong chapter sa buhay mo or sa buhay ni person. So yung chapter na yon, kung nasan siya ngayon, nabago din si person. Feeling ni person nasa bago ka din chapter and nandito ka sa chapter ng life mo na ang gaganda ng mga nangyayari sa'yo. Tingin ni person, you are the full package. Ikaw yung person magpapakompleto sa kanya. Feeling lang niya, nasa ibang level ka. Alam mo yan? Na hindi niya possible kayang abutin or nahiya siya. Feeling niya nasa ibang chapter ka na ng life mo. Paano pa siya lalapit sa'yo? Ito yung ang laki na nagbago sa buhay mo. Feeling ng person, hindi na ata kami bagay or may chance pa kaya kami. So, pakiramdam ni person, too late na. Nasa ibang chapter ka na ng life mo. Di mo na siya kailangan or di mo na siya papansinin. The World card, sign din siya ng respeto.
mataas yung pagtingin niya sa'yo. Isa kang blessing sa buhay niya. And sayang, ang hinayang ang person na nilet go niya yung connection or hindi niya inalagaan. Parang siyang buto. May potential siya. Alam mo yan? Kaso, sabi ko nga, yung mga bagay para siyang buto na itatanim. Kailangan alagaan. Diba? Kaya regret na yan eh. Feeling ni person na pabayaan yung connection. May potential siya, nanghinayang siya sa potential. Na pakiramdam niya na wala. Nakikita ka niya sa ibang chapter ng life mo na nagbo-bloom ka, nagkaroon ka ng pagbabago, and kung maayos yung katayuan mo sa buhay, nakikita na person nagle-level up ka, gumaganda yung nangyari sa buhay mo. Yung feeling niya hindi na siya makakasabay sa pagbabago na yon. Dahil sa nangyari sa buhay niyo, nagkakalayo din kayo. Ano naman yung pinakatatago-tago niya? Like, ano yung pinakatinatago niya iniisip tungkol sa'yo? Ano hindi niya sinasabi? Queen of Pentacles ang card mo dito. So, hindi niya masabi, gusto niya sabihin, malapit na niya sabihin, nasa dulo na ng dila niya. Isa kang person na pang matagalan, ano mo yun? Wife material or husband material. Kung ikaw pipiliin niyang partner, hindi naman siya magsisisa. Then, nakapil siya ng security sa tabi mo. Pakita ka niya as the standard. So, pag minamit siyang person, kina-compare niya sa'yo. And, nahirapan siyang makahanap ng someone na above. Ito mahirap pag nagkaroon ka ng let's say ex na high profile kasi na ang struggle mo, paano ko kaya siya papalitan? Feeling person, pwede mo siya makahanap ng bagong partner, yes. Kaso, pag kinumpare niya sa'yo, feeling niya, layo. Marami kang qualities na nakita niya na maganda. Tingnan niya kasi sa full package. Ikaw ang right choice sa panini person. So, ito mga hidden thoughts. Tinago. Hinalukay lang natin. Ngayon tingnan natin ibang cards mo. So, ano na-feel ng person sa time na to? Na mimiss niya yung moments na kasama kanya dati. Ngayon, kung friends kayo, naaalala niya yung memories. Yung Three of Cups, sign siya ng friendship, sign din siya ng magagandang alaala. So, kung ex mo yung tinatanong mo sa reading, emotionally namimiss ka niya. And, nililibang niya yung sarili niya. Ang hirap. Kung bata-bata pa siya, possible, ma-attend siya ng mga events, yan, gatherings, parties. Ito yung mga girls. Girls just wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. Diba? Ngayon, kung kasi na, lalaki ka nanonood sa reading, anong ginagawa ng person, then, wanna have fun. Hindi ka single ang person. Tinatry niya din makipag-meet sa iba, yes. Possible meron siya ina-entertain ng mga tao, meron siya mga nakikilala. Pero hindi siya serious. So, emotionally happy naman siya. Very friendly siya sa mga tao sa paligid niya. Merong possible flirting, yes. Nandun yung possibility. Sa time na to, kung single ka, single si person, possible may tatlo siyang choices. Hindi ko man ito sinasabi para mag-espiya ka. Kasi wala siyang tatlong iniisip talaga. Like tatlo. So, hindi ko isa ka doon. May dalawa pa. Tatlong choices. Meaning, tatlo yung tinitingnan niya options. More lang, standard ka nakikita ng person. Kung nandito yung mga girls, nandito ko sa taas. So, parang hindi sila makapantay sa level mo. Hindi niya man inaamin. May possibility na kukompare niya talaga yung mga namimit niya sa'yo. Na-miss lang niya yung mga moments na kasama ka niya, yung mga moments na nag-uusap kayo, yung mga moments na tinatarayan mo siya. Or lang miss ka niya.
Kung nagkaroon kayo ng moment na, let's say na, naka-date mo talaga yung message. Message, sabi ko na nga ba? Ang mga ka-chat mo, diba? Sabi sa'yo Yan, busy doon sa mga chatmates, yan. Nag-enjoy siya makipag-meet sa iba, nag-enjoy siya makipag-usap sa iba, pero hindi siya something na serious. Kasi Three of Cups yan card yan ng pakikipagkilala sa ibang tao. Pero okay naman siya. Emotionally, hindi naman siya sobrang malungkot. Warm naman yung energy, very friendly, and possible, ayos naman ng person. Open siya sa pakipagkilala sa ibang tao. Open siya sa new experiences. So meaning, hindi man sinasarado yung pinto niya sa ibang opportunities. Yes, open siya. So kung may nakilala siya, willing siyang makipag-usap, makipagkilala. Nandun yung possibility. Ngayon yung next card, ano yung totoong na-feel niya sa'yo? Hindi kanya ma-let go. Yung Four of Pentacles, aminin niya to, akin ka lang, gano'n. You're mine. Hindi ka pwede mapunta siya. Possessive energy yan Yes. Lahat ako siya sa reading session Sa heart ng person, ikaw ang person niya. Ikaw ay sa kanya. Kahit ano pa nangyari, borderline delusional na that time na kahit wala ka sa life niya, kahit may iba na siya namimit, kahit let's say nakipag-date siya, nakipag-chat siya sa iba, sa mind niya, pag tinanong siya ng mga kaibigan niya, o sinong person mo, sinong partner mo, ikaw ang naisip niya. So ito yung, nagkaiwalay na kayo ng person, pero ayaw niya mawala yung place niya sa buhay mo. Ano mo yun? Possessive, no? Gusto pa rin yung feeling important pa rin siya sa'yo. Yung gusto niya maramdaman na importante siya sa'yo. And hindi pa niya ginigive up yung connection. Ito yung attached pa rin siya sa'yo, pero very guarded ang person. King of Swords na sa reading. Ito So, ayaw niya mawala yung place niya sa life mo. Ayaw niya feeling na kalimutan mo na siya. Ayaw lang yung feeling na nag-move on ka na. Kasi ganito yung feelings ng person. Anong ginagawa niya? Na possible, gusto niya updated pa rin sa life mo. So, kung sa social media, chine-check ko pa rin niya. Palagi. Inisip niya, usapin ko kaya siya mga gano'n. So, attached siya sa'yo, pero hindi niya pinaparamdam sa'yo. Ang weird, no? At yung attached siya sa energy mo, pero hindi niya pinapakita sa'yo. So, wala kang makikitang sign halos. Like, wala kang makikitang sign. Kahit siguro like, mag-post ka ng picture online. Yung possibility mag-like kang person, di pa rin mataas. Mag-comment, hindi pa rin. Or kahit meron kang magandang milestone na sinaselebrate, yung possibility na i-congratulate ka ni person, maliit pa rin. Pero, updated siya. Updated siya sa nangyayari sa life mo. Si Four of Pentacles, hindi mo kayang sabihin yung nararamdaman mo. Nag-hold on ka sa person, pero hindi mo kaya mag-open up. Guarded, ang meaning ng Four of Pentacles. Ayaw kanya mawala, pero ayaw niya din ma-reject. Ayaw niya yung feeling na i-reject mo siya. Feeling ko lang kasi may takot si person na i-reject mo lang din siya. Pag tingnan mo yung mga cards dito, like, pag tingnan mo siya, andito ka, andito yung person, may harang dito, diba? Ang sa likod pa siya nito. Kasi guarded siya. Ito yung wall. Ito yung harap. At sa likod siya niyan. Kaya nakatingin pa rin siya, diba? Kasi ko nga. Pero, nakatingin pa rin siya, diba? Pero, mayroong verse dito. Napag-ipila kita. Hindi na nakata-interpretasyon. Ano yung mga possible na blockage ni person? Like, ano yung mga possible naging problema ni person with ganito? Para kayo nasa magkaibang part
Diba? Nandito ka sa kabilang side, nandito siya sa kabilang side. So, may separation. Nahiwalay ka. Hindi nga kayo magkasama sa isang part sa table. But, tingnan mo siya mabuti. Diba? Nandito ka, nandito siya. So, kung nasa ito yung hati, nandito ka sa kabilang side, nandito siya. So, meaning, kung magkaiba kayo ng nangyari na sa buhay, ito yung pinakamalaking bagay na blockage sa pakiramdam ni person. Feeling niya, baka reject mo lang siya, baka hindi na siya welcome dito. Takot din siya ma-expose, kaya nagtatago siya sa likod. Sa likod na to. Ano mang possibility, kung mahihain talaga yung person din, expect mo na nga medyo mahirapan talaga siyang kumontak sa'yo. Si King of Swords, sign siya ng overthinking. Isa pa ka nag-iisip. And dahil logical ang person, ginagamit yung isip niya sa nangyari, then may possibility gumawa siya ng move. Medyo maliit. Tingin ko nagkakaroon kayo ng mind games na hindi ako ang unang mag-reach out. Ikaw ang unang mag-reach out sa akin. Mga ganun. Ito yung gusto niyo mag-usap or nahiya kayo mag-reach out. Nahiyang kausapin yung person. Pakiramdam ni person yung pagiging tahimik niya, yun ang tama niyang gawin. So meaning, hindi natin sinasabi na manipulate ka ni person, pero kailangan mo din tignan. Diba? Kailangan mo din pag-aralan. Tingin ko yung silence niya na yun, yung pagiging tahimik niya, pakiramdam niya, yun ang kailangan niyang gawin. Para manatili siya sa life mo. Parang baliktad no? May pakiramdam ni person, yun yung pinaka best niyang gawin sa ngayon. Obserbahan ko lang sa malayo. And maging tahimik lang. Silence. So yung paniniwala ni person, silence is power. Yan. Yung feelings nandun na, may blockage lang siya. Nag-overthink siya, na pag gumawa siya ng move, paano ko i-reject mo siya, or kung sabihin niya yung feelings niya, paano ko iba na i-feel mo. Kung i-try niya bumalik sa life mo, paano ko hindi na siya welcome, or paano kung meron na talaga ibang nandun. Ito yung mga overthinking na isip ni person. Ito yung mga dahilan kung bakit nahirapan siyang mag-reconnect sa'yo or mag-reach out. Mga blockages na yan. Pwede rin natin tawagin insecurities ng person. Ano yung possible action ni person? Yung last card dito, Two of Swords. So, meaning nito, siya ready na gumawa ng move. Kasi yung meaning ng Two of Swords, stalemate. Walang gagalaw. So, yung possibility, kahit naisip niya na gusto ka niya kontakin, kausapin, dahil sa mga blockages na yon, hindi siya gumawa ng decision. Hindi naman siya close up. Meaning, hindi naman tinatapos ni person yung connection niya sa'yo. Hindi lang siya gumagawa ng move. Gumagawa pa siya ng decision. Ngayon kung nag-away talaga kayo, kasi nagkaroon kayo ng pag-aaway, hindi mahirap kay person gumawa ng move. Pinag-isipan niya dito kung babalik ba kayo sa harmony. Like, pwede pa bang ibalik sa dati? Parang X ang energy niya. Mataas X energy siya. Someone na nag-disappear. Yung iba sa inyo ng ghost talaga. Or someone na pakiramdam mo, nagbago na siya. So yung person isip mo, isang tao na lumayo, nagpakalayo-layo, tahimik. Yung iba, ghosting talaga, di nagpaparamdam. Ano yung iba, parang tagal mo na siyang hindi nakikita. Sobrang tagal na talaga. Sobrang tagal. So, yung pinaka-possible na gawin niya is gawa ang decision. Iba sa inyo, 2 weeks makagawa siyang decision kung gagawa siya ng move or hindi. Iba sa inyo. Yung Two of Swords number 2. So, iba sa inyo, February, pwede siyang gumawa ng decision na kausapin ka. Iba, mananatili siya na ganito.
Kung wala siyang ginagawa mo, tahimik lang talaga siya. Bigla ka ng song, ang title nito, Alam. Yung Sarah June, try ko lang no pressure. May background noises pa. Naku, Sarah. Try natin. Pinakailangang ilihim na sa akin ka, sa akin lang. Gusto ko nang ipangalandakan nang walang pag-alinlangan. Ikaw lang, pero paano pa? Magka-time message para sa inyo. You have to use your intuition sa mga messages na na-channel natin sa reading na to. Mag-iwan lang tayo sa message. Na-feel ko ang lungkot mo. Yes, malungkot ako. Kapag lang kita. Possible na feel ng person yung lungkot mo. Nakita ka niya na malungkot. And possibility na feel mo din pag malungkot si person. Ngayon, pag-aralan, bakit may sadness? Pwede kasi umiyak ka ng sobra dahil sa connection na to. Pag binigyan ka ng message galing sa person, let me know na lang sa comment kung sa part nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo ng personal card reading, send mo na ako ng email sa email address ko, dalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Dalisa Tarot. Thank you everyone for watching the video. I'll see you again on your future reading. Namaste! Ano sitwasyon ni person ngayon? Like, ano yung nangyayari sa kanya? So, marami siya naiisip sa connection. Yes. And, parang gusto niya mag-start ng something. So, ngayon kung hindi pa kayo magkarelasyon, kasi may na-excite yung person na maging karelasyon ka, naisip niya gumawa action. So, na-inspire siyang gumawa ng action. And may feelings doon. Gusto ko tatanong, may crush ka sa akin ng person, medyo mataas. Yes. Ang sign mo is pag gumawa siya action. Big sign na yon. Energy na niya, sa ngayon nag-iisip siya ng gagawin. So kung magkarelasyon ka, nag-iisip siya na kung magde-date kayo, sa kayo pupunta, may na-excite lang siya mag-start ng something kasama ka. So card siya ng excitement. And meron siyang strong physical attraction. So physically attracted yung person sa'yo. Pata siya crush energy, crush ka ng person or karelasyon ng person or nililigawan ka ng person. Mataas lang siya doon. Ngayon, anong iniisip niya sa'yo? Excite siya, panaisip ka. So, ano yung naisip niya sa'yo? Panisip kanya, naisip niya, paano kanya mapaprioritize? Feeling ni person, ang dami niya responsibilidad, ang dami niya ginagawa. Minsan napapagod siya, naubusan siya ng energy. And tinitimbang niya mabuti. So yung kapag naging kayo, paano kanya bibigyan ng oras? Paano yung schedule? Yung routine? Paano yung ginagawa niya? Paano yung work niya? Marinisip lang niya yung paano kanya mabibigyan ng oras and attention kailangan niya. So, hindi lang yung emosyon niya pinag-iisipan niya. Iniisip din niya yung practical. For example, kung magkalayo kayo, iniisip ng person paano kayo magkikita, paano kayo magkakasama, iniisip niya ni person paano yung schedule niyo. Si person more nag-iisip ng mga nangyayaring practical sa buhay.
napaka-practical. Napansin ko maraming pentacles dun sa reading mo. Two of Pentacles, Ten of Pentacles, Three of Pentacles. So, mataas sa energy ng person, medyo practical. Posibleng priority sa kanyang trabaho. Hindi ma-workaholic. Abundant nga yung card dito. Gusto mo napapayaman si person. Paisip ka niya, tinatry ka niyang isama sa mundo niya. Nagbigay ng time sa'yo, attention sa'yo, na hindi naapektuhan yung ibang nangyari sa buhay niya. Ayaw niya magulo yung nangyari sa buhay niya, pero gusto niya nandun ka. Paano niya babudgetin yung oras niya, yung energy niya. Dahil tingin ko ang person, isang tao na mataas ang pangarap, maraming ginagawa. Iba sa inyo, leader ang person. Pwede siyang boss, pwede siyang may sariling business, pwede siyang napaka-busy na person. Pero gusto ka nyo nandun sa life niya. Pag gusto mo ng tao sa life mo, i-accept mo na may responsibility doon. And minsan maaabala ka. Yun yung price na babayaran mo sa isang connection. Kahit sa mga magkakaibigan ganyan na. Hindi tatatag ang friendship kung hindi ka maaabala, alam mo yun. Meaning, yun yung isa sa mga bagay na kasama na sa connection. Diba? Pag kailangan ka ng friend mo, kung gusto mong gumanda yung friendship nyo, then bibigay ka ng time kahit minsan may mga responsibilities ka na matatalikuran pag ginawa mo yan. Like pag umattend ka ng kasal ng friend mo, binyag ng anak ng friend mo, alam mo yan. Kaya minsan ka natin piliin lahat ng mga tao sa life natin kasi binibigyan natin sila ng time, attention, energy. And konti lang yung meron tayo noon sa maghapon. Tingin ko, sa energy na reading, in person, alam niya na isa ka sa mga priorities niya. And willing siya na maabala, willing siya ma-inconvenience, willing siya na talikuran yung ibang mga bagay para sa'yo. Ito yung willing siya magbigay ng time sa'yo. Pinag-aaralan lang yung schedule paano, kailan, or anong pinakamagandang paraan para magkaroon kayo ng quality time na magkasama. Ngayon next card, anong iniisip niya sa'yo? Hidden, tago. Mga bagay na hindi niya nasasabi sa'yo or ayaw niya sabihin. The World. Hindi ikaw si The World. Feeling na person, destiny, na makilala ka niya. Ano nga? So basta yung feeling person, tinaghanap. Like, ikaw talaga si The One. And, malapit na kayo sa completion ng cycle. Meaning, kung matagal na kayo magkarelasyon, inisip ni person, it's time punta na sa next chapter. Ito yung, kung let's say matagal kayo magkarelasyon, inisip ng person magpo-propose na kayo, mga gano'n. Or kung matagal na kayong nado sa stage na engagement, then nag-isip na si person na possible it's time na to go to the next level na magbuo na ng family. Mapunta siya sa next chapter. So, kung nasaan kayo ngayon, inisip ni person, punta sa next chapter. So, kung friends kayo ngayon, inisip ni person maging kayo. Kung kayo ngayon, inisip ni person mag-propose. Kung nandun na kayo sa engagement, inisip ni person maging mag-asawa na. Ngayon, kung mag-asawa kayo, inisip ni person na either magkaanak, ano mo yan? Mag-anak, kayo, magkaroon na kayo ng anak. Papunta siya sa level up. So, hindi niya masabi sa'yo. Possible hindi niya masabi sa'yo yun dahil ayaw niya ng pressure. Ayaw niya yung feeling mapipressure siya. Gusto niyang, pag dumating yung time na yun, ready siya, napagsipan niya lahat. Overall, napipil lang ni person na wala na siyang hahanapin pa. Ano mo yan? E feeling ni person nakakita na niya yung hinahanap niya. Na hindi niya masabi sa'yo na feel niya, ikaw yung person na gusto niya kasama sa mga remaining chapters ng life niya. The World na yan. Bali malabas ang The World card, yan yung pinakadulong card sa Major Arcana. Hanggang sa dulo. So hindi niya masabi, ikaw nakikita ng taong kasama sa dulo. Sa rest of this life, ganun.
sa mga susunod na taon hanggang sa dulo. Ito na yung tayo rin sa huli. Ito yung tayo sa dulo. Alam mo yan? Ikaw ako sa dulo. Ikaw si the one sa paningin ni person. Kaya pala number 1 to, no? Ikaw si the one. Ngayon, anong pakiramdam ni person, like emotion ni person sa time na to? Very proud ang person. Assuming ko karelasyon mo siya, very proud siya. And kung let's say, nakita ka niya si the one, nakita ka niya very physically attractive, ang feeling talaga niya, proud na proud siya. Ang iinggit pa siya sa ibang tao. Ang iinggit. May ganun ba nangyayari? Hindi ko meron na. Let's say, meron kang karelasyon na very attractive. If very proud ka sa partner and niinggit mo pa yung mga friends mo, niinggit mo talaga sila, pagpakita mo yung picture nyo, or kung sa lalaki, niinggit mo yung mga tropa mo, see, ganda yung girlfriend ko. Mga ganun. Very proud siya. And nabuboost yung confidence na dahil sa'yo. Yes. Alam mo yun? Feeling niya, kinaiinggitan siya ng mga tropa niya, mga inggit, pikit, alam mo. So, sa time na to, dalawa lang yan. Proud siya sa'yo na ikaw ang karelasyon niya and iniinggit niya talaga yung ibang tao. And ikaw ang nakakaalam. Ngayon ko lagi kanya pinupost sa social media, possibility na gano'n is mataas. Or si person talaga yan. Proud ka kay person. Isa siyang tao na recognize. Iba sa inyo kilala siya na person. Famous. Iba naman, marami lang siyang mga followers or marami lang mga tao na tumitingin sa kanya as a leader. Alam mo yun, tinitingnan siya as a leader. So, pwede siyang boss, pwede siya isang tao maraming mga ginagabayan, or may mga tao talagang sumusunod sa yapak niya, para siyang role model. Iba sa inyo, isa siyang tao na maganda katayuan sa buhay, may winner's mindset. Minsan, feeling mo mayabang si person. Minsan, feeling mo lang. Baka mayabang talaga. No judgment. Feeling mo lang. Mataas ang ego ni person. Yan. Ayaw niya mag-settle down. Gusto niya makuha niya the best sa lahat ng bagay. Ang kahit ang taas-taas ang pangarap niya, gusto niyang abutin talaga yon. So, may possibility din na kahit ang dami niya nakukuha attention sa mga tao, yung validation ng gagaling sa'yo, yun talaga yung pinakagusto niya. Meaning, possible marami tao nakakakilala sa kanya, like popular siya. Pero yung validation, yung attention na gusto niya is yung galing sa'yo. Parang siya masyadong nakukuha ang happiness pag sa ibang tao nang gagaling. Happy siya pag nababalidate mo siya. Like, sinishare mo yung mga pictures nyo dalawa or lalagay mo siya sa stories mo or kinikwento mo siya sa mga friends mo. Happy siya doon. Very happy siya sa time na to. Confident ang pakiramdam niya sa sarili niya. And happy siya sa sitwasyon niyang dalawa. Yung pag-usapan natin natitirang cards. Ano yung talagang nararamdaman ni person? Napifeel ni person na pwede kayo mag-build ng future together. Like maging mag-asawa. Yung card dito, parang gusto niya mag-asawa na. Ayusin ko nga ito. Ikakasal ka na, iiwan na akong mag-iisa. Marami sa inyo malapit ka na ikasal. Naman. Ngayon, kung nasa reading kitaan, kinakabahan ka, mong kinakabahan ako, kakasal na. You have to use your intuition. Then, pentakas ang card mo eh. So, ang napifeel niya is, ikaw yung person na gusto niya maging partner. Or, ikaw yung person na gusto niya makasama, mag-build ng family. Or nakakapil siya ng loyalty sa energy mo. And gusto niya din maging loyal sa connection.
Nakita niya future kasama ka. So, yung pinakamalalim na feelings niya. Feeling ikaw si the one, nakita niya future kasama ka. You have to use your intuition sa message na yon. Kasi kung nakakilala sa person mo, assign mo pag nag-propose, yun ang pinaka-sign. See? Yun ang sign. Para sa inyo yun ang sign. Pwedeng natin yung next card. Ano yung blockage ni person? May takot din si person. Naman, ang takot ni person, enough ba siya sa'yo? Like, kontento ka ba sa kanya? Yun yung pinaka-takot ni person. Or, baka may nakikita ka na someone better sa kanya. Ito yung, kung partner mo siya na matagal, and gusto niya na mag-propose, or gusto niya na mag-level up ang connection, may takot pa rin siya sa heart niya na, ako lang kaya talaga ang love niya. Like, ako kaya talaga ang first choice niya. Or napipilitan mo kaya siya. Napakasalan ako. May takot din siya. May takot din siya na hindi niya ma-meet na expectation mo. Like, let's say, may in-imagine ka na husband mo sa future. May takot siya na baka hindi ko ma-meet yung expectation na gusto niya. Like, kung gusto niya pala husband, ganito, and then hindi naman ako ganito. May takot lang siya na hindi siya enough. Hindi niya ma-meet ng mga expectations mo. And nagtakot din siya na pag ba nagsama kayo long term, patuloy ba kayo magtutulungan? Yung mga bagay-bagay ba pag-uusapan yung dalawa? Magkakaroon ba kayo ng compromise yung pag-uusap? And may takot din si person na ma-judge. Takot siya na ma-judge mo siya and makita mo as hindi siya equal partner. So may takot lang, may fear. So may takot sa pagpasok sa partnership dahil sa mga bagay na to. Kaya kailangan pag-aralan. Kasi blockage ni person to And, diba, possible meron siyang perception. So meaning kung magkarelasyon kayo, nakita ka niya may kausap ng isang tao, feeling niya better sa kanya, always yung takot niya umaangat na baka yun ang magustuhan niya kasi sa akin, or baka ipagpalit niya ako sa iba, or baka may iba na siya nagugustuhan, baka hindi talaga akong type niya, yung mga gano'n. Mga insecurities lang siya umaangat. Ayun transformation. Takot si person na baka magbago yung feelings mo sa kanya. Like habang tumatagal, mas nakikilala mo siya, baka may nakikita ka mga ayaw mo sa kanya, and dahil doon, magbago na yung tingin mo sa kanya, ma-turn off ka na, or magbago na yung feelings mo. Kasi makilala mo na siya ng malapitan. Hindi siya yung tao na in-expect mo, or hindi niya na-meet expectation mo. Kumbaga, may takot si person na baka na-turn off ka sa kanya habang tumatagal. Baka nawawalan ka na ng gana sa kanya. Mga takot niya yan. Ano yung pinaka-possible mo action na gawin ni person? So, may pinaplano si person na i-offer sa'yo. Yung offer, marami naman siya pwedeng meaning. Like, offer, express niya yung totoong nararamdaman sa'yo. Ito naman parang proposal. Express niya nararamdaman niya sa'yo, open niya yung heart niya sa'yo, and sabihin niya sa'yo lahat ng nararamdaman niya. Ayaw niyang palampasin yung opportunity. Tatakot siya na mawala yung opportunity niya. Siya ba na dyan sa harap ng opportunity, gusto niyang i-grab yung opportunity. So, ready na siya. Ready na siya sa fresh start. Matagal na siyang nag-isip, matagal niya nang pinag-aralan. And wala nang pangailangan pa para pag-isipan pa siya. Kasi matagal na kayo magkarelasyon. Taon na talaga. Yung tipong, ang tagal na natin magkarelasyon, and doon din to pupunta. So, wala na ako dapat pag-isipan, di ko na kailangan pag-isipan, kasi matagal na tayo magkarelasyon. Parang ganda niya. Sayang yung oras, sayang ko naman pa sa opportunity. Siguro it's time na i-level up na siya. So kung crush ka ng person, then ano yung next step niya? Yung pinakamalapit. Pwede siya mag-open up ng feelings sa'yo. May takot lang na baka hindi enough yung offer niya. Like, i-reject mo siya. So, pwede kanya yayain na mag-date. Isama kanya mamasyal.
magkaroon kayo ng quality time together. Ngayon kung magkarelasyon kayo, mag-open up siya ng feelings, pag-usapan niyo yung future, kung ready ka na ba na kung sakasakali na pumunta na kayo doon, ready ka na ba? Ito yung in-open na niya yung topic ng pagsasama, pagbuo ng pamilya. Ngayon kung matagal na kayo magkarelasyon, then possible, papunta na siya sa proposal. Ngayon kung matagal na kayo mag-asawa, possible open niya yung topic ng long term na, kung gusto niyo magkaanak, yung mga bagay na yon. Medyo serious ang energy niya. Ngayon kung kakamit niyo pa lang, then ito lang, open up yung feelings. So, by action ni person, aminin niya sa'yo crush ka niya. Yun yung pinaka-simple na pwede niyang gawin. Kung matagal mo na siyang friend at hindi niya inaamin, then yun yung pinaka-action. Dahil sa sobrang pagka-bored, sobrang ang tagal na pinag-isipan niya, possible dumating na siya sa moment na isipin niya na best siguro sabihin ko na yung feelings ko. So, sa inyo, malalaman mo talaga kung anong kailangan mo malaman. Meaning, kung pinig sa heart mo, crush ka ng person, kailangan mo pag-aralan mabuti. Diba? Kasi ang confirmation niyan is manggagaling sa person. Diba? O sa tarot reader, interpretation ng ginagawa natin. Yung cards nagpapakita na may tao nagkakakrush sa'yo. Or kung magka-partner kayo, may tao na gusto ng future kasama ka. And 100% guarantee manggagaling kay person. Diba? Kailangan mo lang, syempre, obserbahan ng person. Pag-aralan. Bibigyan na kita na nakikita ko sa mga cards. Ngayon, sabi ko, ang confirmation manggaling kay person. Meaning, lahat ng mga binanggit ko sa reading, kung nag-resonate ka, yung pinaka-confirmation sa kanya manggagaling. Diba? Kasi sa kanya manggagaling ito interpretasyon natin ng energy ni person. Nasa kanya pa rin decision kung pupush siya doon para i-open up yung feelings niya talaga. Diba sa inyo, matatagalan pa. Bilang siya ng 4 na buwan bago mangyari. 4 na buwan simula ngayon. Or mahalaga yung month ng April or May. April, May, ganun. So, pwede yun yung moment na mag-open up ang person talaga. May pag-aralan. Anong meron sa months ng April and May? Kasi summer na din yun. God tayo message dito. Ikaw ang choice ko. Sabi sa'yo Bakit tilapat? Ising ko nga to. Okay. Bigyan ka ng song. Bagong-bago. Backstreet Boys, 1996. Anywhere for You. Hirap. Ano ba yan? Backstreet. Bigyan na. Bigyan ka ng lens. Magising mga tulog dito. Bigyan ka ng lens. I go anywhere for you, anywhere you want me to. I do anything for you, anything you want me to. Your love as far as I can see is all I'm ever gonna need. Kada mo pala. Pag-aralan. Anywhere for you, kahit saan, para sa'yo. Anong thoughts and feelings ni person? Kahit ano yung pagawa mo sa kanya, gagawin niya. Kahit saan mo siya papuntahin, pupunta siya. Kasi ikaw ang choice niya. Ano mo yan? Pinipili niya yung connection niya sa'yo. Pinipili ka ni person. So, hindi siya mag-suffer. Parang pangit siyang pakinggan, mag-suffer. Or willing siyang mapagod, ma-inconvenience, maabala para sa'yo. Dahil may deep feelings ng person. May love. May devotion. Pero wala na ako at sa reading group number 2. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin.
And if gusto mo ng personal ka reading, send mo lang ako ng email sa lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lanis Sataro. Thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste. Welcome to your reading group 3, subaktal sa topic, thoughts and feelings niya sa'yo. So sa time na to, meron si person pinag-iisipan sa connection. Yung Three of Pentacles, meaning niya, assessment. Pinag-aaralan. Tinitingnan ni person kung pwede bang mag-improve yung connection niya. Iniisip ni person kung yung bang connection, pwede ba siya long-term, compatible ba kayo ni person, and mga goals niya ba sa life naka-align. Meaning, pag ba nagsama kayo, maganda kaya siya long-term. Anong tingin niya sa'yo? Anong iniisip niya sa'yo sa time na to? Iniisip niya madami kang responsibilidad and madami kang hinaharap na mga challenges. Kasi ba responsable ka sa maraming tao? Feeling ni person, may effort na kailangan ilagay sa connection. Yung basta niya naisip niya talaga may effort. Yung connection, nakakapagod. If nakakapagod ka sa madami kailangan gawin, kung masyado ka malayo kay person, naisip ni person dami niya kailangan sacrifices na gawin. Ngayon, pag malman naman yung person, diba? Willing kang magbuhat. Bagay lang kita. Yung tanong ko sa card yan, may binubuhat ka. So, pakiramdam niya, may something na nagpapabigat sa connection. Pwede yung mga responsibilidad, mga work, trabaho, career, maraming bagay. Pwede din siya mga tao. May kung marami ka talagang responsibilidad at sa person, naisip ni person, medyo mahirap yung connection niya. So pag naisip ka niya, naiisip niya lahat ng responsibilidad niya. Naisip niya lahat ng mga bagay na pinapasan niya. Mga problema. Naisip niya maraming kailangan ayusin sa connection. Overall, nakikita ka naman niya as isang tao na responsable. Ayaw mong pabayaan yung mga responsibilidad mo. And willing ka naman mag-effort sa connection. Kung papasok ka sa connection, iniisip niya na gagawin mo din naman yung best mo. Sa tao na madami na napagdaanan, very mature, marami ka na rin naintindihan sa buhay. Kaya marami ka na hinarap na problema mag-isa. So may trust siya na sa kung solid na partner. Sa tanong ko na, pag natin na pa, score to ng mga breadwinner. Kung breadwinner ka, or si person, isa yan sa mga bagay na pinag-iisipan mo tungkol sa connection. Hindi kung breadwinner ka, iniisip ka niya, sa breadwinner, dami mo binubuhay na tao. Ang dami mo mga kailangan gawin. So marami siya iniisip, konektado sa responsibilidad, career, mga trabaho. Naisip mo medyo mahirap yung connection yung dalawa. Ano yung pinaka-tinatago niya sa'yo? Hidden thoughts ni person. Ano yung Ace of Pentacles? More feminine energy siya. Yung Ace of Wands, masculine. Tapos magkatapat pa sila, nag-aabot.
Nag-aabutan sila doon. Anong meaning nun? Meaning, feeling ni person, compatible kayo sa blank. Feeling the blanks na lang tayo. Compatible kayo sa blank. Ikaw na mag-alam kung ano yung blanco. Bakit lang kita. So, very passionate. May hidden thoughts si person siya, iniisip na talaga compatible kayo sa blank. Bakit lang kita. Hindi natin siya some bad person siya. Kasi kung ano-ano pupapasok sa isip niya, tao siya. Diba? So, hidden thoughts na na-imagine na talaga na meron kayong chemistry, meron kayong passionate connection. Like, kung magkalayo kayo, na-imagine ni person kasama ka niya. Nahawakan niya kamay mo, mga bagay na yun, physical touch. Siguro na-imagine ni person tungkol sa'yo is kumokonect sa salitang passion at ang judgment. Sabi dito, longing. Miss na miss ka niya, diba? Ngayon kung partner ka niya, nagtatrabaho ka sa malayo, let's say lang, dahil sa responsibilidad, dahil sa mga pasanin, dahil sa mga taong bubuhayan, mga taong binubuhay. Kasi napunta ka sa ibang bansa. Panisip ka ni person, nangangarap siya kasama ka niya. Nangangarap siya na sana doon ka sa tabi niya. Namiss niya yung intimacy, namiss niya yung passion, namiss niya yung presence mo. Doon na lang tayo sa nag-i-imagine ng person. Nag-i-imagine ng person. Yung Ace of Wands summer siya, sensual energy. Ano mo yan? Hindi man natin hahalukayan ng mga pinag-iisip ni person. Kaya step back ng konti. Mag-step back lang ng konti, okay. Ito ang person in love sa akin or gusto lang makascore pa. Step back lang ng konti. Isa kayang tingnan na, diba? Kailangan mong pag-aralan. Kasi yung mga naglalaro sa isip niya, kung kasi puro gano'n na naglalaro sa isip niya, puro passion, puro desire, puro lang intimacy, then ano action niya sa'yo? Then, yung action niya, salamin na iniisip niya, diba? Diba? May kung nakita kayo lang, ganyan niyayaya na para kung saan-saan, salamin lang din yung naglalaro sa isip niya. So, action natin, isasalamin kung ano yung mga nasa isip natin. Yes. Yung galaw natin. So, para malaman mo kung yun lang bahabol sa akin ng person, tingnan mo action. Action ang tingnan mo. Yung ugali, yung behavior ng person. Kasi hidden thoughts to. Ito yung mga tinatago niyang iniisip. Diba? So, na pinaka-negative. Sa pinaka-negative na channeling. Alam mo, sa pinaka-negative. Ano yung possible hidden thoughts? Gusto niya makascore. Sa pinaka-negative. Sa pinaka-positive, yun lang yung compatible kayo. Sexually compatible kayo. Yan. Yun yung pinaka-positive. Yun, kung saan ka nag-resonate, kung nag-resonate ka sa message, you have to take what resonate with you. Big sign lang siya na marami sa iniisip na person, more passion. Ngayon sa number 4, ano yung emosyon ng person? Hindi niya hinahayaan yung emosyon niya, sobra talaga siyang mangibabaw. Kahit defensive ang person, may moment pa rin siya nag-iisip. Sa emosyon niya, na-check niya. Pero kung sabihin, yung person, hindi siya masyadong papakita ng kahinaan. Pinatry niya na, manatili na, stoic, mga parang feeling niya, okay lang ako. Pinapakita niya okay lang ako. Pero sa pinakaloob, nandun talaga yung hindi siya mapakali, kinakabahan. Kaya kung let's say lang, bigyan lang kita sample. Let's say, person to nagmawa ng mali sa'yo. Anong feelings niya? Ang feeling niya laging takot, laging kabado. Ito yung guilty na kabado na may konti ka lang masabi, reactive, defensive. May konti ka lang mabanggit. Nag-iisip agad na meron kang tinutukoy. Ang sample natin dun,
Wala si partner mo siyang gawa siyang mali sa'yo. Yung emosyon niya, laging kabado, laging stress. Pero pinipilit niya maging kalmado sa ibabaw. At yung kahit na-stress siya, kahit kinakabahan siya, hindi halata. Hindi niya pinapayagan yung sarili niya magpakita ng kahinaan. Kahit kinakabahan siya, hindi mo makikita. Kahit tinatanong mo siyang tinatanong, parang wala masyado ikaw mapapansin na kaba sa person. Sumasagot siya ng diretsyo, maayos. Sa emosyon niya, kabado pero nakokontrol niya yung stress or kaba na yun. Ngayon pag-usapan natin itong ibang cards. Anong feelings ng person? The Fool. Siya ba sa inyo, feelings ng person where napupunta siya sa medyo na-fall? Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, feeling niya may something risky, nakakatakot sa connection, pero willing siya na itry. Yung take a leap of faith. Yung feeling niya na worth it naman na itry ko. Meron lang siyang feeling na parang gusto kong itry. Yung feeling sa person na tatrap siya. Ano man? And kailangan pag-aralan yung context. Bakit kaya natatrap yung feelings ng person? Hindi ko may feeling siya sa'yo na curiosity and may excitement din. Kasi the full card. The full fresh start. Kasi yung energy niya, para siyang natatrap. Ano yung pinaka-possible dito? Like, kung natrap si person sa isang connection, let's say lang, ang feelings niya sa'yo, hindi niya halos ma-express. Hindi niya halos ma-feel yung feelings. Dahil may nag-hold back sa kanya. Parang may pumipigil sa kanya. Or kung baliktad naman, let's say ikaw ang nasa connection. Ang feelings niya sa'yo, nandun yung attraction, pero hindi siya makapunta talaga sa mas taas na level. Ba hindi siya ma-fall ng todo. Di ko din niya nahayaan yung sarili niya mag-invest ng feelings. So, anong sample nito? Like, hindi niya binibigyan ng masyadong meaning yung mga bagay-bagay. Kasi ayaw niya mag-invest ng feelings. Safe nang isipin na feelings niya sa'yo is attraction. Pero attraction, hindi ko siya nakikita as love. Nakita ko siya as yung spark, yung umpisa pa lang. Ito yung infatuation. Nakakita ka ng bagong person or may meet kang bagong person and curious ka sa kanya. Interested ka sa kanya. Yun yung pinaka-feelings niya, Mark. May curiosity siya sa'yo. Gusto niya malaman kung ano yung mga ginagawa mo. Konti lang alam niya tungkol sa'yo. Medyo konting-konting information lang alam niya. May ko tatamo ko, may feelings. Sa iba sa inyo, wala talaga zero. Zero, wala. Ang pwede ka mag-decide kung saan ka nag-resonate, diba? Pwede mo tanong sa sarili mo, okay, sa tingin ko ba may feelings some person or zero talaga? Zero si the full, zero, wala. Meaningful natin. Sa iba sa inyo. Dito sa group number 3, may mga napunta dito na yung person tinatanong mo, wala talaga siyang feelings. Meron lang siya sensual fantasies. Mapagtin lang kita. Not a judgment. Pwede ba mangyari yun na walang feelings ng person pero attracted siya physically? Think ko pwede. Like attracted siya sa person physically pero wala talaga siya yung feelings nandun. Yes, kaya kailangan tingnan mo yung behavior, action. Diba? Like, pag lumalabas kayo, saan kayo lagi nagpupunta, ano lagi yung ginagawa, ano yung mga pinag-uusapan. Kailangan mo siyang tingnan mabuti. So, hindi lahat merong feelings. May ilang na nagpunta dito, wala talaga siyang feelings. More friend ang tingin niya sa'yo. Or more acquaintance. Mataas siya doon. Someone kang kilala niya. Someone ka na nakikurious siya. Pero yung feelings, wala pa doon. Kung bago-bago pa lang,
Kasi the full start of a journey, kung bago-bago pa lang kayo magkakilala, possible na wala pa talagang feelings. Curious pa lang talaga ang person. Kasi hindi man agad tayo nagkaka-feelings sa person minsan. Minsan may kailangan na time. Kailangan pa ng time. Pag-aralan mabuti ang sagot ko dito. Ngayon yung next card, ano yung blockage niya? Isa sa blockage ni person is ayaw niya umasa, ayaw niya ma-disappoint. Yung mga blockage ni person, ayaw niya maging vulnerable. Ayaw niya magpakita ng feelings. Yung sa iba, ayaw niya ma-indulge. Mga blockage niya. Parang ayaw lang yung feeling na ma-indulge. Anong possibility? Kung nasaktan na siya sa love dati, then isa yung blockage ni person. Na kahit, let's say lang, mabait ka sa kanya, sweet ka sa kanya, dahil na-traumatize na siya sa nakaraan. Hindi na siya masyado pumapayag na magka-feelings sa person. Ito yung hindi niya na nakikita sa sarili niya as in love talaga. Ito yung hindi na siya niniwala sa love. At tawag dito, na disillusion yun. Iba sa inyo. Bakit niya yun? Kung nakaranas na si person ng paulit-ulit na failed relationships, then naisip niya na mga relasyon, dun lang din nagpupunta. So, mga blockish ng person niya, ayaw niya na umasa, ayaw niya itaas yung hope niya, ayaw niya ma-disappoint, ayaw niya ilahagay sa isang tao lahat ng feelings niya dahil maka-abandonahin lang siya. Pwede may fear siya ng abandonment na kesa akong iwan, ako na lang iiwan. Mayroon siyang energy na yun. Ito yung mga blockages, ito yung mga takot ni person, mga bagay na pipigil kay person para magsabi ng feelings, mag-connect sa'yo. Ito yung mga bagay na pwedeng makapigil para doon sa connection gumanda. So, kailangan mong tingnan ito mabuti. The star na sa reading, sa healing. So, kailangan ni person mag-healing sa mga nangyaring nakaka-trauma sa nakaraan. Kung meron siya mga bad experiences sa love, makakabuti kay person na tingnan yun. And tingnan ng mga tao as unique. So, ibig sabihin, kung ano na-experience sa nakaraan, iba naman ang pwede niya ma-experience sa'yo. Kasi iba ka sa dating person na yun. Diba? Magkaibang tao kayo. Ito yung makakatulong na wag i-generalize na kung nasaktan ka sa isang tao, hindi ibig sabihin, sasaktan ka ng kasunod. Diba? Kasi magkaiba pa rin silang tao. Bigyan lang kita ng tingin ko mga blockages ni person. Yung huling card dito, ano yung pinaka-possible na gawin ni person? Mataas si person sa control. Ayun. Ibig sabihin gagamit siya ng mga tactics. Ano mo? Tactics. Ito na naman itong ace, diba? Puro ace. Ano yan? Sa positive na interpretation, ibig sabihin magkakaroon kayo ni person na honest conversation. Yan. Diretsyong usapan. Pag diretso, frank ang usapan. So meaning, kung dumating ng point na mag-usap kayo ni person, tanungin mo siya, anong isip niya, sagutin niya yung mga tanong mo. Nang walang paligoy-ligoy. Ito yung sasabihin niya talaga yung totoo sa'yo. Isa yan. Kasi ba sa inyo, i-message ka niya. Pwede ka nag-uusap, mag-message siya sa'yo. Tato kasi natin yung pinaka-possible na gagawin ni person sa nalalapit na time. So, iba sa inyo, may message ka niya. Iba sa inyo, may tinatanong ka sa kanya, sagutin niya yung tanong. Iba sa inyo, kung pinapaamin mo si person, aamin. Aamin si person. Pamalit lang yun, hindi siya mataas. May kung may hinahanap ka na information, bigyan ni person sa information. Bigyan ka niya sagot sa tanong mo. And iba sa inyo, kung nagkaaway kayo ni person, hindi siya sorry. Ipagtatanggol niya yung sarili niya. Kaya na ito sir yan pagtatanggol niya yung sarili niya, papaliwanag niya yung side niya. Sa paraan na sa tingin niya, maintindihan. Let's say, nag-away kayo,
meron talaga kasalanan si person. Then ito yung anong possible gawin niya, pilitin niya pa rin maayos yung connection. Pilitin ka pa rin niya makausap. Yung mga cards mo dito, papakita ng isang mahirap na connection. Very complicated ang energy niya. So, anong possibility? Like, third-party connection. Mataas. Doon sa energy lang, possibility merong ibang person is mataas. Kailangan tingnan mabuti. Clarity. Yung energy lang niya. Bigyan kita message dito. Sana may chance pa tayo. Ang topic kasi natin, thoughts and feelings. So, naisip niya, complicated yung connection, mahirapan ka lang din. Nakakapagod and baka napapagod ka na sa connection. Yung parang nagigilty din ng person na naaawa din siya sa'yo, kung partner ka niya. Hindi niya kasi ginawa mo na lahat eh. Napatunayan mo na yung sarili mo. Yung feelings ng person, sa iba sa inyo, may attraction. Yes, meron pa naman. Yung iba, almost nawala. Either wala talaga or nawala. Ang message niya, sana may chance pa tayo. Kaya siya sana eh. Kasi something siya na hindi mataas eh. May possibility. Kung feeling mo sa heart mo, hindi itong person ko, lawa ko na person ko, pwede kang pumili na ibang group. Mataas nito, pwedeng wish ni person na magkaroon kayo ng chance kahit alam niya na mahirap talaga. Yung possibility na maging kayo, magsama kayo, malayo, mahirap siyang mangyari. So sa ngayon, okay lang kay person magkaroon ng hope. Yung konting pag-asa lang, kahit konting pag-asa lang, na pwede pa siya. Umaasa lang siya na hindi mataas, maliit lang, konting-konti lang. Hindi niya tinataas yung hope niya. Eh kung hindi siya mangyari, kasi hindi maging kayo, kasi hindi na kayo bumalik sa dati, tingin ko yung person, matatanggap niya din pagtagal. Bigyan ka ng song bago natin close na reading. Second Chance by J.R. Crown and Tone. Year 2020. 6 na taon na nakalilipas. Sana tama, J.R. Crown and Tone. Bigyan ka ng lines. Rap ito eh. Kung noon ko pa nadama at nakita ang iyong halaga, di na sinayang ang mga panahong kasama ka. Pinagsisiyan ang nangyari, lubos na nanghihinayang at umaasang mabalik yung dati. Tayong dalawa, mahalin na ba maaring muling mapatawad mo pa? Okay, binigyan lang kita ng song, Second Chance. Ngayon, kung bigyan mo ng second chance, bahala ka na. Pagtila ko itong group 3. And let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. If gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email sa lalinsataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste!